puputulin daw ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. I'm feeling very well. Andun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Sara Duterte, para maisalba ang Pilipinas, para maisalba din ang iyong sarili, kailangan mo na magpagamot sa pinakamalapit na paggamutan. At huhukayin ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Huhukayin ko yung tatay ninyo. Natapon ko siya sa West Philippine Sea. Hindi na po magagawa niya ang tamang trabaho din sapagkat siya po ay may tama na sa utak. Malakas na po. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, itong Vice Presidente nyo, Sara Duterte, pinagalitan ni Senador Escudero at siyempre ng ilang mambabatas at heto ang matindi pa din, lalong nagalit ang taong bayan. Mantakin nyo mga kaibigan. Unang sinabi ay ang bangkay ng ama ng ating kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos, na dating presidente din ang kanyang ama ng Republika ng Pilipinas, ay huhukayin at kukunin ang bangkay diyan po sa libingan at itatapon diyan ho sa West Philippine Sea, according dito ho kay Sara Duterte. At ito pa, gusto niyang pugutan ng ulo ang ating kasalukuyang presidente na si Bongbong Marcos. Ayon din ho dito ho kay VP Sara Duterte. Nagalit ang taong bayan. Nagalit din si Escudero, ang Senate President. Nagalit ang ilang mambabatas. At siyempre, itong kanyang mga tagasunod ay natuwa. Alam na ho natin yan mga kaibigan. Bago ko po ibahagi sa inyo itong mga banat ni Sara Duterte at kung paano siya tuligsain at labanan ng taong bayan at ng ilang senador at mambabatas, ay gusto ko munang kunin ang inyong panig. Naniniwala po ba kayo na itong si Sara Duterte ay kailangan ng bumaba sa pisto? Kailangan ng talagang ma-impeach? At siyempre, naniniwala din po ba kayo na ito ay may sakit na sa kanyang pag-iisip na hindi na dapat manungkulan bilang Vice Presidente? Walang kapasidad ang utak niya sa tamang pag-iisip. Kaya wala siyang kapasidad na manungkulan bilang isang Vice Presidente. Any reaction diyan po sa comment section ay malaking tulong po yan. Ang pagbibigay ng anumang opinion, yan po i-spread natin bilang ika nga po tumututol tayo at nilalabanan po natin itong mapanira, mapagwasak ng mga salita na binibitawan ni Sara Duterte. Ito, mga kaibigan, talagang matindi ho ito. Sabi ko nga po sa inyo, hindi na ho ito kailangan, hindi na kaya ito ng albularyo na manggagamot ng basta albularyo lang. Kailangan po dito ay espesyalista na albularyo upang patingnan ang laman ng kanyang utak. Sabi nga ang dami nagbibigay ng anumang public opinion, ay sira ulo na ito ang Vice Presidente nyo. Ito, talagang, naku po,
Samantala, dismayado si Senate President Cheese Escudero sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya. Giit naman ng ilang kongresista, itigil na ng bise ang anilay pagiging asal bata. Ano daw? Isip bata. Ay totoo na naman ho. Ha? Isip bata. May tama sa utak. Ganyan ba? Ganyan ba ang isang galawan ng isang vice presidente? Kailangan po ito talaga mabigyan ng anumang aksyon na. Frontline na balitang yan, si Brian Basa. Puputulin daw ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. I'm feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. At huhukayin ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. One of these days, pupunta ako doon. Kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan. Yan ang ilan sa mga birada ni Vice. Nako, kahit sino magsuri nito, ay may sira na ho ito sa ulo. Kaya't ibig kong sabihin, wala na ho siyang kapasidad para manungkulan sa ating Republika ng Pilipinas. Kawawa po ang ating Republika ng Pilipinas kung ito ay patuloy at patuloy na manunungkulan. Kaya't bilang isang ordinaryong tao ho, hinihikayat ko po kayo mga mahal kong taga-subaybay na magbigay ng anumang pagtutol dito ho sa mga sinasabi ni Sara Duterte diyan ho sa comment section. Ito talaga ho ay maliwanag na malakas na ang tama. Sa malalim na Tagalog ay buang, nabubuang na, nasisiraan na ng ulo. Ito pa. President Sara Duterte noong Biyernes sa mga Marcos. Hindi yan nagustuhan ng ilang opisyal, gaya na lang ni Senate President Cheese Escudero. Ayon kay Escudero, unbecoming o hindi angkop ang mga pahayag na yan, lalo na sa pangalawang pinakamataas na opisyal sa bansa. Hindi raw dapat idinadaan sa biro o katatawanan ang mga seryosong banta. Kung may epekto man daw ang mga pahayag ng bise, yan daw ay sa kanyang opisina at hindi sa buong administrasyon. Exactly. Salute you. Senate President Escudero. Alam niyo ho, itong si Senate President Escudero, ito ay maka-Duterte. But bilang yan ho ang dapat. Pinupuri ko siya dito sa pag hindi niya pagpayag kay Bato na siyang mag-imbestiga sa kanyang sarili. At dito pa din, pinapalakpakan at pinupuri ko din siya sa kanyang mga pahayag. Ito ay isang, alam nyo, kahit galit ang isang senador, ganyan pa rin ang kanyang pananalita. Galito yan. Kaya sinasabi ko ho, ay pinagalitan itong si BP Sara sa kanyang mga asal. Purihin po natin siya doon at alam po naman natin ito ay Maki Duterte. Ba't hindi po nananaig ang kanilang pagkakaibigan? Bagkus, ang binibigay niya po ay yung ika nga po yung nasa tama. Katulad niya ho niyan. Sinasabi niya na hindi tama, asal bata. Mga kaibigan, ganyan po dapat. Diyan pa lang po tayo. Mga kaibigan, dahil bago pa lang naging Senate President yan, si Escudero ay maganda ho ang kanyang pinapakita. Hindi ho pansariling interest. Ito pa. Mabuti na nga lang daw at hindi mapagpatol ang anyay number 1. Matatanda ang no comment ang palasyo sa mga naging patutsada ng bise. Pero ang ilang kongresista na babahala sa mga binitawang salita ni VP Sara. Ayon kay House Deputy Majority Leader at Tingong Party List Representative Jude Asibre, dapat itigil na ng bise ang pagiging asal bata at ipaliwanag na lang
kung paanong ginastos ang 125 million pesos na confidential funds. Isip bata, ang dami na itong dapat ipaliwanag eh. Mga mahal kong taga-subaybay, di ba? Oh, nako ho. Talagang sabi nga ng mga nagbibigay ng public opinion, ito ba ay talagang style lang? Nagbubuang-buangan, kunwari may tama sa ulo, kunwari ay nasisira ng ulo para makaligtas lang dito ho sa kanyang mga dapat sagutin ng mga kinuha ng mga pera na hindi maipaliwanag, pera ng taong bayan. Bata ang pananaw ko naman ay talagang ito ay talagang hindi lang nagkukunwaring may tama sa utak o hindi lang nagkukunwaring baliw. Bagkos, totoo na ho itong baliw na. Mababaliw na. Mga kaibigan, ito pa. Sa loob ng 11 araw, pilit naman ni Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon, itigil na ng bise ang pampubudol at pagpapalusot. Sagutin din daw kung niloko niya ba ang militar. Isa kasi sa mga lumutang sa pagdinig ng kamera. Pambubudol, nako po, naririnig mo sa Radyo 30 yon, itigil mo na ang pambubudol. Nagalit na rin itong ilang mga kongresista. Nambubudol ka eh. Ito pa. Ay tila pinalabas lang daw ng DepEd sa ilalim ni VP Sara na ginamitan ng confidential funds ang ilang aktibidad ng militar. Nagpapalita mula sa... Nako, ang dami nitong mga dapat sagutin ni Sara Duterte. Ba't hindi niya po sinasagot? Bagkos ito ang pinapakita ho sa kanyang press conference. Yan po yung nakaraan na kanyang press conference. At mainit-init pa nga ito sa kanyang mga binitawan na gusto niya ang pugutan ng ulo ang ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos at ang kanyang tatay din ay damay. Walang respeto ito. Walang respeto sa mga buhay na tao. Wala din pong respeto sa mga nakalibing na ika nga po yung mauna diyan po sa libingan ng mga bayani. Datapwat, sabi nga niya, uhukayin ang bangkay ng dating presidente, Senior Ferdinand Marcos, upang itapon diyan ho sa West Philippine Sea. Dagat yun. Pag West Philippine Sea, anak ng katakot-takot Sara Duterte. Para maisalba ang Pilipinas, para maisalba din ang iyong sarili. Kailangan mo na magpagamot sa pinakamalapit na paggamutan. Mga kaibigan, tutulan po natin ito at ipagpatuloy po natin na ika nga po ituligsayin ito sa pamamagitan ng inyong public opinion. Malaking tulong po yan at nang sa ganun i-spread po natin bilang dito labanan natin itong mga sobra na, tama na nagalawan ni Vice Presidente nyo ni Sara Duterte na nagsisilbi po sa ating Republika ng Pilipinas. Hindi ginagawa ang trabaho, hindi na po magagawa niya ang tamang trabaho din sapagkat siya po ay may tama na sa utak. Malakas na po ang tama sa utak. Kailangan na po itong umalis sa pisto, kailangan na po itong bumaba sa pisto bilang Vice Presidente at kailangan na rin po niyang ipagamot at kailangan na rin po niyang magpagamot ng kusa diyan po sa pinakamalapit na ospital. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan, isang like ko sa video na ito. Bye-bye.